Napakasarap talagang humigop ng mainit na sabaw lalo na sa ganitong panahon na umuulan. At habang naglalaba nga ako ay iniisip ko kung anong aming uulamin. Kahit nga napapagod ka at masarap ang ulam ay medyo natatanggal yung pagod mo. Aminin mo, relate ka dyan. Kahit naman gumagamit ka ng washing machine ay talaga namang nakakapagod din ang paglalaba. Lalo na at mga puti ay kailangan mo talaga itong kusutin. At naalala ko nga na meron kami sa freezer nitong pangbulalo. Saktong-sakto naman sa malamig na panahon. Kinuha ko na nga ito sa freezer at nilagay sa pressure cooker para palambutin. Biyas ng karning kalabaw ang tawag dito dahil dito nga sa aming lugar ay bihira ang karning baka. Matapos ko nga itong pakuluan ay huhugasan ko naman yung karne para matanggal yung mga dumi nito. At tingnan mo naman kung gaano kadami yung dumikit na dito sa pressure cooker kaya naman kailangan nating hugasan yung ating karne. Isa-isa ko na nga itong hugasan hanggang sa matanggal yung mga nakadikit dito. Para siguradong malinis na ito. Ikaw ba tinatanggal mo rin ito kapag nagluluto ka o naglalaga ng bulalo? Ako talaga kahit anong klase ng karne ay hinuhugasan ko muna ito bago ko ito lutuin. Pagkatapos nating mahugasan lahat ay ibalik na natin sa pressure cooker at lalagyan na natin ito ng sabaw. Huwag nating masyadong damihan yung ating tubig para hindi naman ito mag-overflow. Lagyan na rin natin ito ng sibuyas at pamintang buo. Lalagyan na rin natin ito ng asin. Pwede namang patis yung iyong gamitin kung ano yung gusto mo. Ako talaga bihirang gumamit ng patis kaya asin yung ginagamit ko. Natin ito ng isang beef cube para naman siguradong malasang-malasa yung ating bulalo. Takpan natin ito at hihintayin lang natin ito na lumambot. At kapag ganito ang medyo malambot na ito ay magayat na tayo ng bawang at sibuyas. Mas masarap at mas malinamnam nga itong bulalo kapag iyong iginisa. Kapag ganitong bulalo nga yung niluluto ko, hindi ako gumagamit ng luya dahil feeling ko talaga nag-iiba yung lasa nito. Pero depende naman sa iyo kung ano yung gusto mo dahil iba-iba naman tayo ng panlasa. Minsan ay subukan mo rin na walang luya yung iyong bulalo kung magugustuhan mo rin ito. Matapos ko nga magayat ng bawang at sibuyas ay igisa na natin ito. Bali sabay ko na nga inilagay ang ating bawang at sibuyas dahil hihintayin lang natin ito na magisa ng konti hanggang sa lumambot o lumabas ang aroma nito. At kapag okay na nga ito ay ilalagay na natin ito dito sa ating pinalambot na bulalo. Kesa magpasalin-salin ka pa ng lagayan at sigurado namang ibabalik mo rin ito sa pressure cooker ay dito mo na lang ito ibuhos. Ganito nga ako magluto ng bulalo at feeling ko kukonti yung sabaw nito kaya naman dinagdagan ko ito. At ganito nga yung gusto ko sa bulalo, yung humihiwalay na yung laman sa buto. Hindi rin ako naglalagay ng maraming sabaw dahil ganito lang ay saktong-sakto na ito dahil malasang-malasa nga ito. Hindi rin kami masyadong mahilig sa sabaw kaya naman okay na sa amin yung ganito kadami ang sabaw. Mas madalas nga kapag nagluluto kami ng bulalo, hindi kami naglalagay ng gulay. Pero may mga times talaga na gusto rin namin itong lagyan ng gulay. Depende kung mas marami kami nakakain. Kapag ganito nga ang ulam mo ay siguradong tanggal ang pagod mo sa buong maghapon. Kahit na pagod yung katawan mo kapag humigop ka ng mainit na sabaw ay siguradong tanggal ang pagod mo. Deserve naman natin ito kaya nga tayo nagpapakahirap sa pagtatrabaho sa araw-araw ay para kumain tayo ng masarap. Hindi man araw-araw at least paminsan-minsan. At nang okay na nga ito ay tinikman ko na ito kung sakto na ba yung lasa nito. Okay na nga ito at sakto na sa panlasa ko kaya naman pinatay ko na yung apoy nito. Naghain na nga ako at nakalimutan ko kailangan ko pala ng sausawan. Patis, kalamansi at kaya sili. Naman i-follow mo na ako para updated kasi upload ko na video. Pa-like and share. Thank you so much. Bye!